Nagulat ako na medyo nag-viral yung aking post nung na-scam kami 'no, sa Vietnam. So, reels siya, tapos gumawa ako ng parang mga to avoid 'no, na mga things sa Vietnam para hindi na matulad sa amin yung mga scam-scam na 'yan. Tapos yung pagkatingin ko sa isang comment dun 'no, may nabasa ako, magkano daw ba yung ginastos namin sa Vietnam? Kaya naisip ko 'no, gawan ng video yung mismong expenses breakdown para kayo makapag-budget din kayo at maayos nyo na yung itinerary nyo going to Ho Chi Minh, Vietnam. Pero bago yan, mag-subscribe ka muna kasi marami pang mga ganito, mga guides and tips para sa mga travels nyo. Hi guys, I'm John aka Soral. Mag-subscribe ka na. Let's go! So, para hindi na kayo pumunta sa pinakadulo ng video, i-reveal ko na agad, ang nagastos namin overall ay around 23,000 pesos. Dalawa na kami for two. Grabe, no? Napakamura. Parang sobrang mura naman siya, di ba? So, pumunta kami ng Vietnam October 6 to October 11. So, ilan yon? 7, 8, 9, 10, 11. Mga 5 nights siya, no? Pero yung pinaka-whole day lang namin doon, 7, 8, 9, 10. Kasi naman, yung mga flights, no, ni Cebu Pacific, medyo alanganin eh. Parang red-eye flight. For example, nung October 6, malis kami mga 11, dumating kami October 7 na, no, ng madaling araw sa Vietnam. So, kumbaga, di namin na-maximize yung mismong tulugan ng October 6. Tapos, ang uwi namin October 11 na madaling araw, mga 1 AM yon. So, imagine nyo na lang, parang ang whole day lang namin talaga is 7, 8, 9, 10. Pero, nevertheless, mura pa rin yun guys, no? 23,000, dalawa na kami, diba? Pero may caveat yun guys. Hindi pa kasama yung hotel. Pero kasama na doon yung round trip airfare namin, yung mga transportation namin doon, yung pagkain, yung pinang-shopping, at yung kung ano-ano pa na i-discuss natin sa video na ito. At syempre, ihuli ko yung hotel kasi nga, di kasama doon sa 23,000 dahil to be honest, na-sponsoran po kami ng hotel during our stay in Vietnam. Kaya nakatipid din kami. Pero, don't worry, kasi ang dami ko pa nakikita mga murang hotels doon na baka konting dagdag na lang dyan sa 23,000 budget na yan. So, unahin muna natin yung transportation. Okay. So, tatanungin nyo, kasama na ba dyan yung plane? Back and forth? Opo, kasama na po. Back and forth dyan, dalawa na kami. Okay. So, ang ginagawa namin, if bago pa lang kayo sa channel ko, pati sa mga socials ko, pati sa socials ng asawa ko, si Jamimoy Vlogs, ay nagpe-piso fare lang po kami palagi. Nag-aabang lang kami ng mga murang deals like piso fare, seat sale, mostly sa Cebu pa kami. Pero, minsan may mga mura din sila AirAsia, sila PAL, at mga mamahaling airlines. Mag-abang lang talaga kayo sa mga announcement nila, makakamura kayo. So, ang ginastos namin dito sa airfare is around 7,290 pesos po. Dalawa na kami for two. So, hindi na kami nagkaroon ng check-in baggage. Hand carry lang po kami. Kasi ilang gabi lang naman kami. Mainit, summer. Di naman kailangan ng mga jacket yan, di ba? Kaya hand carry lang kami. Kasya naman, sakto. Kasi kami dalawa na. Tig isang 7 kilogram kami, okay naman eh. So yun, 7,290 pesos po nagastos namin sa mismong airfare, okay? Tapos yung transportation na around there, kasama na yung pinang-grab namin from bahay namin, papunta sa airport. Tapos yung airport ng Vietnam, papunta sa hotel namin, nag-grab kami. Tapos yung mga iba't ibang pinuntahan namin within Ho Chi Minh, nag-grab din kami. Hindi kami masyado naghabal-habal kasi yung grab doon mura guys. Meron pa nga doon parang mga 10 minutes to 15-minute drive, 66 pesos ang nagastos namin. Syempre, ano yun, mga around 33,000 VND. So, kino-convert ko na sa peso kasi yung iba baka sabihin, naku, hindi yung pa kinonvert, papirapan nyo pa kami. So, kino-convert ko na lahat sa peso yung nagastos namin. So, yun nga, around 1,898 pesos yung nagastos namin sa lahat ng transportation namin. Puro grab pa yon in that October 6 to October 11 na travel namin sa Ho Chi Minh, Vietnam. So, not bad siya guys. Mura yun. At nakadagdag pa, maganda yung location ng hotel namin. Kaya yung ibang spot, nilakad lang namin like yung Saigon Opera House, yung famous na cafe apartment, tapos yung Jollibee, yung Benton Market, pati yung activities namin
is nilakad lang namin from our hotel. Speaking of activities guys, no? So yung ginastos namin sa activities namin is around 2,340 pesos. So yung sinasabi ko dito, 40 na to lahat ha. Dalawa na po kami dyan. So di ba mura lang, 2,340 pesos. So hindi namin pinuntahan yung mga sikat, like yung tunnel, yung gumaganong-ganon sila doon sa tunnel, o yung Mekong River. So yung activities namin is yung hop on hop off bus, tapos yung egg coffee making. So doon sa egg coffee making, hindi lang egg coffee yon, 4 na Vietnamese traditional coffee ang ginawa namin. Kaya parang nakalibin na kami ng kape sa araw na yon kasi yung mismo ginawa namin, yun din yung ininom namin, di ba? So kaya siguro nakatipid din kami sa food. Tapos dinagdag ko lang dito no sa activities, yung na-scam kami ng 150,000 VND do sa shoe cleaning scam na yon, visit siya. Pero mga araw 300 plus pesos lang naman yun. Sige, sama na natin. Activities, charge to experience na lang, di ba? So nabanggit ko kanina yung food. So food tayo ngayon. So nagastos namin lahat ng pagkain namin dyan sa Vietnam is around 7,200 pesos. Dalawa na kami. Okay? So nakapag Michelin Guide restaurant na kami dyan. Nakatry na rin kami ng Bib Gourmand restaurant, which is parang Michelin ng street food. So natikman din natin yung buncha, yung pho, ng mga authentic. Tapos nag-banh mi pa kami sa tabi-tabi, and coffee sa tabi-tabi, street food sa tabi-tabi. Natural, street food nga, di ba? So, ang dami na rin namin na kain dyan, pero kulang pa yan eh. Ang dami kasi talagang masasarap na pagkain sa Vietnam, to be honest. Kaso walang alat guys, so mapapakinggan nyo yung unfiltered thoughts namin sa Tara Podcast, yung podcast namin. Sinabi namin lahat dyan. Dito kasi mag-guides and tips lang, no? So yung food doon, yung nga, yun ang ginastos namin for 7,200. So lumalabas guys, parang ang iba-budget nyo per person, mga around 700 pesos per day. Partida pa nga kasi alam ko yung mga kapeng na-try namin dyan, medyo may kamahalan din kasi mga specialty coffee din yung ibang mga na-try namin, like yung La Serap, yung Workshop Coffee. So medyo mahal yon compared sa ibang mga kapihan na tabi-tabi lang. O kaya yung mga local coffee shop talaga. Kaya para sa akin, medyo pwede na, di ba? Yung food natin is around 7,200 pesos. Yun guys, hindi lang kami nag-shopping. So ang binili lang namin yung ref magnet as a souvenir. Kasi ayaw na din namin madagdagan yung aming baggage. Sakto lang kasi yung timbang niya eh. Kaya, sige, lagay ko na rin, no? Yung ref magnet, nabili pa namin yan sa may airport, kaya medyo mahal. Around 122 pesos. Grabe, no? Then, for others, ito yung mga makakate. No, yung travel tax natin, no, 3,340. So, 3,240 lang siya for 2 dapat kasi 1,620 per person. Kaso, kung ikaw ay mag-online, may 100 pesos na service fee or convenience fee si Cebu Pac, kaya gano'n, nadagdagan ng 100. Tapos, for the Wi-Fi or SIM card, so ang ginamit namin ay eSIM, guys. Unlimited na yun. 270 pesos, 5 days unlimited. Grabe, napakamura. So, dalawa kami, 540 pesos. Ganun po kamura sa Vietnam, pati yung mga SIM card nila. Then, yung travel insurance naman, yan, bumili din ako, syempre. Pag nagkasakit kami or na-hospital, mahal din siguro doon. Well, nagkasakit nga pala yung wife ko, pero nag-bioflu lang, kaya okay naman. Pero sa travel insurance, around 760 pesos, dalawa na kami. So, bilhin nyo yung sa Klook, mura lang yon, Travel Joy. Kahit piliin nyo yung light lang, yung essential yata, or something, yung pinakamura. So maganda na rin yung coverage. Nasubukan na namin yan nung nasira yung luggage namin. So responsive naman sila. Kaya, ayun, kaya highly recommended ko, mura pa. Diba? So pwede nyo gamitin yung code ko. Mas makakatipid kayo, medyo konti lang. Kaya kung ako sa inyo, yung code ko, gamitin nyo sa mga mamahalin na activities, hotels, or whatsoever para mas malaki yung discount nyo, di ba? Sayang naman yung code ko. So, yung mga others yan, around 4,640 pesos. So, suma total, yung nga, 23,537.48 pesos. So, 11,768 pesos per person kami on that 5-day trip sa Ho Chi Minh, Vietnam. Pero, wala pa yung hotel doon. Kasi yung hotel namin, if I'm not mistaken, that is 5,000 per night. Yung Kin Hotel Dong Du, pati yung nilipatan namin, is Kin Hotel Hai Bat Rung. Bagong-bago pa lang yung mga yun. So, kaya siya medyo mahal, kaya 5,000 per night. Kasi naman, ang ganda ng room, napakalaki. Tapos parang VIP treatment ka, may free breakfast buffet pa, tapos may bathtub, may minibar, only snacks yun. As in, kahit na hindi ka na gumala, no? Hindi ka na kumain sa labas, abang ka lang doon,
10 AM to 5 PM yata nun. Pagbukas ng minibar nila, only yun, yung mga pastries doon, yung kape, yung inumin, 'di ba? Lalo na doon sa Kin Hotel Highbat Room, pati soft drinks, guys, free. Pwede ka na tumambay doon sa hotel lounge at mag-food trip doon. Pero syempre, mas maganda pa rin i-try nyo yung mga local cuisine nila. Lalo na yung street food, grabe. Favorite yun. Kaya siguro mahal yon yung Kin Hotel. Pero sinabi ko na nga yun sa vlog namin, sa mga reels ko, na that is a perfect hotel for first timers kasi talagang may enjoy mo yung Vietnam. Feeling mo ano ka, VIP ka talaga. At ang ganda ng location, delakad lang yung nabanggit ko kanina, yung Saigon Opera House, Cafe Apartment, pati yung ibang mga spots, pati yung mga Michelin na restaurant, pati Bib Gourmand is nasa paligid lang ng hotel na yan. Pati kung mahilig kayo sa Red Light District, malapit lang din yung ano doon, yung parang Japan town nila. Kaya ang ganda ng location, kaya medyo mahal. Pero kung medyo budgeted kayo, may mga nakikita naman ako mga 700 pesos per night. Tapos yung medyo maganda na rin, 2,000 pesos per night. Lahat nakikita ko yan sa Agoda. Kasi before kami may sponsor ng hotel, dinoble check ko rin eh. Actually, nabook ko parang 1,000 pesos per night. So, around 5,000 lang idadagdag ko dito sa 23,000. Pwede pa rin, di ba? Kahit sabihin natin, 28,000 magastos namin dito sa Vietnam for 5 days, for 5 or 4 whole days pala, di ba? Is mura pa rin yun. Pupusta pa nga ako, baka ang ginagastos nyo pa sa Boracay or Siargao. Mas mahal pa dyan eh, di ba? For 2, di ba? Tapos, yung nga, yung napagsayan pa namin, ang ganda. Yung pagkain pa, ang sarap. So yun nga, yan ang naging breakdown natin. 23,537 pesos 0.48 plus hotel, kayo na bahala kung saan kayo, sa mura, sa mid-range, or mahal. Pero ako, highly recommended ko talaga yung Kin Hotel. Sobrang ganda. Kahit na na-sponsoran kami, nakikita pa rin namin yung iba na nag-book doon, talagang VIP treatment talaga. Plus, pwede, pag okay na yung room, pwede pa nga early check-in, walang problema sa kanila. Ganon sila kabait. So yun lang, no, breakdown ko lang lahat ng mga naging gastusin namin. I don't know if you like this video, parang mga ganitong video, kasi if it is really helpful, magiging helpful sa mga travels nyo, I can share pa more, no? Yung mga nagastos namin sa Sapporo, sa Bali, sa Iloilo, sa Baler, sa Fukuoka, dami namin gala this year, no? Even sa mga past na gala namin last year, medyo marami din kaming gala, like, saan ba kami gumala nun? Ayun, Taiwan, tapos nag-Thailand din kami, Nagoya, Tokyo. So yun, comment nyo lang guys, no, kung gusto nyo rin marinig yung mga, or malaman, yung kung magkano maaari nyo ma-budget kung pupunta kayo sa mga lugar na yan. Kasi, alam ko, pag mga shorts or mga reels, medyo hindi ganito ka-extensive yung makukuha nyo para nagmamadali. At least dito, na-explain ko kahit paano. And if kulang pa rin yung explanation ko, comment down below. I'm happy to answer your inquiries. And syempre, para mas marami pa akong ma-share sa mga susunod na videos, depende sa inyong mga recommendation. So that simple comment might really help our channel. So yun lang guys! Bye!